Ang sumasampalataya sa Kanya ay ang pagtanggap sa Kanya. Hindi lamang siya makilala, hindi lamang sumang-ayon tungkol sa Kanya, kundi tanggapin siya, ilagak at isuko ang iyong sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Sa araw po na ito, tatalakayin natin ang tunay na kahulugan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. What does it mean to believe on the Lord Jesus? Ito na po yung ating episode 12 sa ating binagong online Bible study at patuloy po tayo ngayon sa ating salvation series. Ano nga ho ba ang ibig sabihin na ilagak ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Alam po ninyo, isa po ito sa pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng sinuman sapagkat malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Narito po ang iba't ibang mga talata na tumatalakay po patungkol dito. Mababasa po natin sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi din po sa Juan chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Sabi rin po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Mababasa din po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 10, verse 43, sa Kanya nagpapatotoo ang lahat ng mga propeta na sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Gayun din po ang mababasa natin sa Roma chapter 5 verse 11. Kaya nga, yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon din po mababasa natin sa Roma chapter 10 verse 10. Sapagkat sa puso, sumasampalataya ang tao sa ikatutuwid at sa bibig ginagawa ang pagpapahayag sa ikaliligtas. At ito po sa Efeso chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa mga talatang iyon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay umusal muna ng isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, sa araw na ito, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga puso at aming mga isipan. Dalangin po namin, Panginoon, na magpahayag ka po sa amin. Isugo mo po ang banal na Espiritu sa bawat isa na manonood ng video na ito, na makikinig ng video na ito, Panginoon. At nananampalataya po kami na kami po ay matututo, magkakaroon ng divine revelation sa bawat isa, at matatransform ang buhay ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo po kami ng desire na ma-share ang katotohanan at ma-share po namin ang gospel sa ibang mga tao. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Noon pong nakaraang linggo, tinalakay po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho ba? Nakita ho natin na ang ating Panginoong Hesus ang tagapagligtas. Siya ay namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ho ay inilibing at siya ho ay nabuhay na muli mula sa mga patay. At sa pamamagitan po ng kanyang pagkabuhay na maguli, pinatunayan ho niya ang kanyang tagumpay sa kamatayan at siya ho ang Mesyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. At matapos ho nating matutunan iyon ngayon, ano na? Ito ho yung tanong matapos ho nating matutunan yung mga iyon, ano sa akin yun? Ano ang kinalaman sa akin ng katotohanan iyon?
Mga kapatid, ang ebanghelyo ay hindi ho lamang impormasyon. Hindi ho ito basta kaalaman lamang. Itunuturo ho ng Biblia na ang kaligtasan ay libre, hindi ho ba? Hindi ho natin ito pinaghirapan. Hindi ho natin ito pinagtrabahuhan. Ito ay kaloob ng Diyos. Ngunit ang kaloob, ang regalo, gaano man ho ito kahalaga, kailangan ho itong tanggapin, dapat ho ay mayroong response, dapat ay mayroong tugon. Sa atin hong nakaraang pag-aaral, tinalakay na natin ang unang bahagi ho ng tugon na ito Ito ho yung tungkol sa pagsisisi o repentance. Inilarawan ho natin ang pagsisisi bilang isang pasya, isang matibay na desisyon na magbalik loob sa Diyos. Ngunit ngayon, tutuon ho tayo dun sa ikalawang bahagi na kasing halaga ho ng pagsisisi na tugon po natin sa ating Panginoon at ito po ay ang pananampalataya. Gaya ho ng binanggit ko ho sa inyo dati, hindi tayo maaaring magkaroon ng tunay na pagsisisi kung wala tayong pananampalataya. Sapagkat paano tayo makababalik sa Diyos kung hindi ho tayo sumasampalataya sa Kanya? At sa kabilang banda ho, ang pananampalataya ay hindi pananampalatayang nakapagliligtas o saving faith kung hiwalay sa pagsisisi. Sapagkat paano ho natin masasabi na tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus kung hindi naman ho talaga tayo handa na magbalik loob sa Diyos? Alam ho ninyo, magkasama ho ang dalawang ito. Ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi ho magkahiwalay at magkaibang landas. Sila ho ay dalawang bahagi sa iisang tugon na hinahanap ng Diyos sa ating mga tao upang tayo po ay maligtas. Ngayon ho, dumako po tayo sa pinakapuso ng ating pag-aaral. Ano ho ba talaga ang ibig sabihin ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Alam ho ninyo, marami hong tao ang mga nagsasabi na naniniwala ako kay Jesus. Ngunit eto ho ang tanong, anong uri ho kaya ng pananampalataya o paniniwala iyon? Ito ho ba ay head knowledge lamang? Ito ho ba ay pagsang-ayon lamang? O may mas malalim pa hong kahulugan? Pero bago ho natin tuluyang tukuyin ang tunay na kahulugan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan ho muna nating maunawaan kung paano ho karaniwang binibigyan ng kahulugan ang salitang pananampalataya. Dito ho kasi nalilin lang ho ang marami Sa pananaw ho ng mundo, ang manampalataya ho ay nangangahulugang kaalaman lamang ho na totoo ang isang bagay. Nag-a-agree ka na totoo at nag-e-exist ang bagay na iyon. O kaya ho, pagtanggap sa isang katotohanan. O kaya pagkakaroon ho ng opinyon. Sinasabi ho ng mga tao, naniniwala ako na uulan. Naniniwala ako na nagsasabi siya ng totoo. O kaya yung iba ho, naniniwala ako na may Diyos. Ngunit pansinin ho natin ito. Sa lahat ho ng mga ito, ang pananampalataya ay itinuturing lamang na magaan, mababaw at hindi ho tiyak. Kadalasan, ito ho ay nakabatay sa damdamin, sa opinyon at limitadong pagkaunawa. At maraming beses ho, wala itong kasamang tunay na commitment. Binababa ho o ibinababa ng mundo ang kahulugan ng pananampalataya at ito ho minsan ay tinatawag ho nating intellectual belief lamang o paniniwala base sa nalalaman ng tao o kaya ho mental acknowledgement o kaya ho simpleng head knowledge. Ito ho ay pananampalatayang nananatili sa isipan. Maaaring nauunawaan ho ng tao ang katotohanan. Sumasang-ayon ho tayo sa katotohanan at maipapaliwanag pa ho natin ito, ngunit wala hong pagbabago sa ating mga buhay. Wala hong transformation, walang pagsuko, walang pagtitiwala, walang pagbabago ng buhay sapagkat ang uri ho ng paniniwala at pananampalatayang ito ay base ho sa scholarly knowledge o academic knowledge o yun nga po, mental recognition lamang. At ito ho ay mapanganib sapagkat maraming tao ang dinadala ang ganitong pagkaunawa sa kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ho nila na nananampalataya ako sa aking Panginoong Hesukristo. Ngunit ang ibig sabihin pala nila, kilala ko siya.
Nabasa ko siya sa libro. Sumasang-ayon ako na siya ay nag-exist 2,000 years ago. Tinatanggap ko na siya ay namatay sa krus at siya ay tagapagligtas. Naniniwala ako doon. Nabasa ko yun sa Bible. Nabasa ko yun at na-discuss namin sa aming klase. Hindi ho ba? Ngunit ang kanilang buhay ho ay nananatili sa kanilang sariling mga kamay. Alam ho ninyo, napakahalaga hong maunawaan natin pagkakaibang ito. May pananampalataya ng isipan at may pananampalataya ng puso. Actually, maganda ho ang definition natin sa Tagalog. Pagka ikaw ay naniniwala, ito ho yung mental recognition. Kapag ikaw ay nananampalataya, ito ho yung galing sa puso. Ang pananampalataya ng isipan ay intelektual. Hiwalay at wala hong tunay na commitment. Naniniwala silang may Diyos, naniniwala sila kay Jesus Christ, pero malayo ho ang kanilang puso sa ating Diyos na buhay. Ngunit ang pananampalataya sa puso, ito ho yung uri ng pananampalatayang itinuturo ng Biblia. Ito ho ay pagtitiwala. Ito ho ay personal. Ito ho ay malalim. Ito ho ay nagbubunga ng buhay. Kaya ho nadidinig ho ninyo sa mga pastor, lagi ho nilang sinasabi, ikaw ba ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? Magkaiba ho kasi yung kilala lang natin ang Diyos kaysa kakilala natin ang Diyos. Iba ho yung head knowledge na pagkakilala sa ating Panginoon kumpara ho sa kakilala natin ng ating Panginoon sa ating mga puso sapagkat mayroon tayong personal na relasyon sa Kanya. Kaya ho, eto ang tanong. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Upang masagot po natin ang katanungang ito, kinakailangan hong balikan po natin yung original na Griegong salita na ginamit po sa salitang sumampalataya. Alam ho ninyo, ang bagong tipan po ng Biblia ay original na isinulat po sa pamamagitan ng Griegong wika. Mauunawaan ho natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salitang ito kung babalikan ho natin yung original language. At sa bagong tipan ho, ang salitang isinalin bilang sumampalataya ay ang salitang Griego na pisteuo. Ang pisteuo ay nangangahulugan na pagtitiwala, pag-asa, paglalaan ng sarili, paglalagak ng iyong buhay sa iba. Alam ho ninyo, kapag naunawaan natin ang salitang pananampalatayang ito, babaguhin ho nito ang ating pananaw sa buhay. Sapagkat ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang pagsasabi na siya ay totoong nag-e-exist. Ito ho ay pagsasabi na inilalaga ko, isinusuko ko ang aking buhay sa kanyang mga kamay. Maraming mga tao ho ngayon ang naniniwala tungkol kay Jesus. Nabasa nila at nalaman ang mga bagay na ito sa libro, sa Biblia o kaya ho napag-aralan ho nila sa pag-aaral ng religion. Naniniwala ho silang siya ay nabuhay, na siya po ay namatay at siya po ay muling nabuhay. Ngunit hindi ho nila kailanman inilagak ang kanilang buhay sa Kanya. Patuloy pa rin silang kumakapit sa kanilang sarili. Umaasa pa rin sila sa kanilang sariling kabutihan. Umaayon pa rin sila sa kanilang sariling paraan. Iyan ho ay hindi isang pananampalatayang nakapagliligtas. Ang sumampalataya kay Jesus ay nangangahulugan na ililipat mo na ang iyong pagtitiwala mula sa iyong sarili patungo sa Kanya. Mula sa iyong mga gawa, patungo sa kanyang natapos na gawain sa krus, mula sa iyong sariling kontrol, patungo sa kanyang pagiging Panginoon. Kaya nga ho, kung nadidinig po ninyo sa ating panalangin ng pagtanggap, palagi ho nating sinasabi, Panginoon, simula sa araw na ito, isinusuko ko na ang aking buhay sa inyo, kayo na po ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Para hong sinasabi natin na, Lord, hindi ko na ho kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko ho kayang ituwid ang aking sarili sa harap ng Diyos. Lubos akong nagtitiwala at umaasa sa aking Panginoong Hesukristo. Ito ho ang dahilan kung bakit ho sinasabi ng Biblia sa Juan chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, sa kanila'y pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid ay sa mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Pansinin ho natin ang ugnayan. Ang sumasampalataya sa kanya ay ang pagtanggap sa kanya. Hindi lamang siya makilala,
hindi lamang sumang-ayon tungkol sa Kanya, kundi tanggapin siya, ilagak at isuko ang iyong sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Ang masaklap lamang ho, may iba pa na nagtuturo na ang pagtanggap daw sa ating Panginoong Hesukristo ay sa pamamagitan daw ho ng Eucharist, na kapag kinain daw ho natin ang ostya at ininom ang alak sa communion, ito daw ho ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ito ho ang malinaw na katotohanan. Ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi intelektual. Ang pagtanggap sa Kanya ay hindi sa pamamagitan ng ritual. Ito ay personal, ito ay may relasyon, ito ay pagsuko. Ito ay ang paglalagak ng iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Ngayon, habang pinag-uusapan po natin ang sumampalataya kay Jesus o yung believe on the Lord Jesus Christ, kailangan din ho nating maunawaan ang isa pang mahalagang salita, pananampalataya o yung faith na tinatawag. Sa bagong tipan, ang sumampalataya o believe at pananampalataya o faith ay magkaugnay na kaisipan. Pero bago ho ako magpatuloy, nais ko lang pong bigyang itong linaw sa ngayon. Na sa bagong tipan ho, iba't ibang paraan ho ang paggamit sa salitang pananampalataya. Minsan ho, ito ay tumutukoy sa pagtitiwala sa isang bagay. Sa ibang pagkakataon, ito ho ay tumutukoy sa spiritual gift, isang natatanging pananampalatayang ibinibigay ng Diyos. Pero ngayon ho, hindi ho tayo magtutuon doon. Ngayon ho, ang tatalakayin ho natin ay ang pananampalatayang makapagliligtas o yung tinatawag po nating saving faith. Ang salitang Griego na ginamit sa salitang pananampalataya ay pistis. Katulad ng pisteuo, ang pistis ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa karaniwan nating iniisip. Ang pistis ay nangangahulugan ng matibay na pananampalataya, pagtitiwala, kumpiyansa at lubos na pag-asa. Hindi ho ito mababaw na pananampalataya. Hindi ho ito isang bagay na hindi ho sigurado o hindi tiyak. Hindi ho ito pansamantala. Ito ho ay matatag na pagtitiwala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo at kung ano ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ang saving faith ay hindi lamang pagsang-ayon sa katotohanan. Maaari hong sumang-ayon ng isang tao na si Jesus ang tagapagligtas, pero hindi pa rin ho siya ligtas, sapagkat ang pananampalatayang nakapagliligtas ay higit sa pagsang-ayon. Ito ho ay may kinalaman sa puso. Ito ang dahilan kung bakit ho sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Mateo chapter 7 verses 21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami ay nanghula sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming kababalaghan, at saka ko ipapahayag sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Makikita ho natin sa talatang ito na hindi ho lahat na nagpo-profess na sila ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas. Bakit ho? Kasi yung kanilang pananampalataya ay kulang. Ang saving faith ay nangangahulugan na personal kang umaasa at nagtitiwala kay Jesus. Hindi lamang ho ito pagsasabi na, naniniwala ako si Jesus ay totoo. Siya ay nagpapagaling, siya ay nagpapala, siya ay gumagawa ng himala. Kundi ho ito ho ay pagsasabi na, Panginoong Jesus, kayo lamang po ang aking inaasahan. Dito ho makikita ho natin ang pagkakaiba. Magkaiba ho yung kaalaman na si Jesus Christ ay tagapagligtas kaysa ho ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya sapagkat siya ang iyong tagapagligtas. Amen po? Ngayon ho na naunawaan na natin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na ito ho ay hindi lamang basta kaalaman o head knowledge, kundi paglalagak ng ating buhay sa Kanya, kailangan ho nating makita kung paano ito konektado sa napag-aralan ho natin nung mga nakaraang linggo tungkol ho sa pagsisisi or repentance.
Sapagkat pagdating sa kaligtasan, ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi maaaring paghiwalayin. At muli ho, nais ko hong ipaalala ito sa inyo. Walang isang talata sa Biblia ang maaaring magpawalang bisa sa iba pang mga talata. Alam ho ninyo, ito ho ay isang pangkaraniwang pagkakamali sa pag-i-interpret ng Biblia. May mga tao ho na kapag ho nakakita ng isang talata na parang nagko-contradict o sumasalungat doon sa ibang talata, agad ho nilang dinidismiss. Yung ibang mga talata na yun sinasabi, hindi totoo yan. Ito lang ang totoo sapagkat ito malinaw na sinasabi sa verse na ito. Ngunit pakinggan ho natin ito. Ang salita ng Diyos ay hindi ho nagkakasalungatan. Bawat talata ay totoo. Bawat aral ay tama. At kapag may tila pagkakaiba, hindi tayo pipili ng isa. Pinagkakasundo natin ang mga ito. Hina-harmonize ho natin ang mga talatang ito upang makita po natin ang katotohanan. Bakit ko ho sinasabi ito sa inyo? Sapagkat kapag binabasa ho natin ang Biblia, makikita ho natin ang mga talata na nagbibigay diin sa pagsisisi bilang pangangailangan sa kaligtasan. Mga halimbawa ho, Lucas chapter 13 verse 3. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Kundi kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay gayon ding mapapahamak. Gayon din ho ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 38. Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Gayon din ho ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30. Sa mga panahong ito ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos. Datapwat ngayoy iniuutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Actually ho, marami pa ho tayong mga talatang pinag-aralan dati. Ang unang-unang itinuro ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, magsisi kayo. Hindi ho ba? Makikita ho natin dito ang mga talatang nagbibigay diin sa pagsisisi. Ngunit kasabay ho nito, makikita rin ho natin ang mga talata na nagbibigay diin naman sa pananampalataya. Ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang daan ng kaligtasan. Halimbawa ho, Gawa chapter 16 verse 31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Efeso chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ngayon, eto ho ang tanong. Alin ba ang talagang tamang paraan para maligtas? Alin sa dalawang ito? Pagsisisi ba o pananampalataya? Ito ho yung sinasabi ko sa inyo na kung may isang sinasabi at itinuturo ang Biblia na parang tila salungat at hindi katulad ng itinuturo sa kabilang bahagi ng Biblia, hindi ho sila magkakontra. Kailangan ho natin silang i-harmonize. Ito ho ang sagot. Pakinggan ho ninyo ito. Pareho itong totoo. Pareho itong kailangan at parehong dapat unawain ng magkasama. Dito ho natin pinagkakasundo ang katotohanan. At ito ang dahilan kung bakit ho napakahalaga ng talatang ito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 21. Sabi po dito, na pinatotohanan sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pansinin ho natin sa talatang ito, sabi po ni Apostol Pablo, pagsisisi sa Diyos, repentance towards God, at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho iisa lamang, hindi ho nagpapalit-palit, hindi ho mahalaga yung isa o mahalaga yung isa, kundi parehong may mahalagang role bilang iisang kumpletong tugon sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ho, natutunan na ho natin na ang pagsisisi ay hindi lamang remorse o pagkalungkot sa ating nagawa. Hindi ho ito simpleng paghingi ng tawad. Hindi ho ito basta pagtigil ng mali, hindi ho ba?
Ang pagsisisi ay isang desisyon, isang matibay na pasya na magbalik loob sa Diyos. Ito ho ay pagbaling o pagliko ng puso pabalik sa Kanya. Ngunit unawain ho natin ito ng malinaw. Hindi ka tunay na makapagbabalik loob sa Diyos kung wala kang tunay na pananampalataya. Sapagkat paano ka babalik sa Diyos kung wala kang layunin na magpasakop sa Kanya dahil sa iyong kawalan ng pananampalataya? Paano ka babalik sa Kanya kung hindi ka handang ilagak o handang isuko ang iyong buhay sa Kanya? At paano mo masasabi na ikaw ay nagbabalik loob sa Diyos kung patuloy mong tinatanggihan ang pagtitiwala sa Kanya? Ang pagsisisi ay nangangailangan ng pananampalataya. Sapagkat ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi lamang paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan na lamang ng prayer of acceptance o sa pamamagitan lamang ng isang dasal. Ito ay pagbabalik sa Kanya na may pusong nagtitiwala, pusong nagpapasakop at inilalagak mo ang lahat sa Kanya. Kasabay nito, hindi ka maaaring magkaroon ng tunay na pananampalatayang nakapagliligtas kung wala kang pagsisisi. Sapagkat paano mo masasabi na sumasampalataya ka kay Jesus kung hindi ka handang magbalik loob sa Diyos? Paano mo sinasabing nagtitiwala ka sa Kanya bilang tagapagligtas habang patuloy kang namumuhay na tumatanggi ka sa Kanya o patuloy kang tumatalikod sa ating Panginoon? Ito ang dahilan kung bakit ang pagsisisi at pananampalataya ay laging magkasama. Hindi sila dalawang magkahiwalay na hakbang. Hindi ho natin sila pwedeng paghiwalayin. Sila ho ay iisang tugon na ipinapahayag sa dalawang paraan. Ang pagsisisi ay pagtalikod mula sa buhay na hiwalay sa Diyos. Ang pananampalataya ay paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsusuko ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Actually, maaari mong sabihin ito sa ganitong paraan Ang pagsisisi ay pagtalikod, ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos, ang pananampalataya ay paglalagak ng iyong buhay sa Kanya. Tandaan ho natin ito. Pagdating sa kaligtasan, ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang pagsisisi na walang pananampalataya ay kulang. At ang pananampalatayang walang pagsisisi ay hindi totoo. Hindi ito pananampalatayang nakapagliligtas. Sapagkat maaaring sabihin ng isang tao, naniniwala ako kay Jesus. Ngunit kung patuloy siyang namumuhay na hiwalay sa Diyos, tumatangging magbalik loob sa Kanya, kumakapit sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang galing, tinatanggihan ang kapamahalaan ng ating Diyos, ang pananampalatayang iyon ay salita lamang. Hindi iyon pananampalatayang nakapagliligtas. Ang tunay na kaligtasan ay nangyayari kapag ang dalawang ito ay naroroon. Kapag ang isang tao ay nagbalik loob sa Diyos at inilagak ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi bahagya, hindi pansamantala, kundi ganap. Ito ang tugon na hinihingi ng ating Diyos. At ito ay isang bagay na dapat nating maunawaan ho ng mabuti. Alam ho ninyo, may panahon ho sa kasaysayan ho ng Kristyanismo na ginawa hong opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano ang Kristyanismo Dahil ho dito, marami hong mga tao ang yumakap, nag-embrace sa Christianism kahit hindi ho talaga sila repentant o nagbalik loob talaga sa Diyos. At hindi ho talaga yung iba tunay na nananampalataya. Kundi po para makaiwas lamang sa persecution, sa pag-uusig, o at para ho tanggapin sila ng lipunan. Kaya ho yung mga pagano, marami hong mga hindi totohanang mananampalataya, marami hong mga unrepentant na hindi ho talaga totohanan nagsisi, ang pumasok ho sa iglesia habang dala-dala pa rin ho nila ang kanilang dating pananampalataya at mga gawaing hindi ayon sa Biblia. At nakita ho natin ang resulta. Paghahalo ho ng katotohanan at kamalian. Nakapasok ho ang mga gawaing pagano sa gawain ho ng ating Panginoon. Isang anyo ng relihiyon na walang tunay na pagbabago. At ang
pattern ho na ito ay hindi ho natapos noon. Hanggang ngayon, nakikita pa rin ho natin ang epekto nito. May mga tao hong nagpapakilalang mananampalataya, ngunit hindi pa rin ho tunay na nagbabalik loob sa Diyos. May mga nagsasalita ho tungkol sa pananampalataya, pero hindi pa rin ho sila naglalagak ng kanilang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. At kapag ka ang mga hindi ho nagsisisi o walang tunay na pananampalataya ay naging leader o manggagawa ng mga church, nagiging mapanganib ho ang resulta. Naaapektuhan ang katotohanan, humihina ang mensahe, at nadadamay ang iglesia. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsisisi at pananampalataya ay dapat magkasama. Sapagkat ang pagsisisi na walang pagtitiwala sa Diyos ay nag-iiwan sa tao na kulang. At ang pananampalataya na walang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi ho totoong pananampalataya. Ang tunay na kaligtasan ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbalik loob sa Diyos at inilagak ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ho na nakita na natin na ang pagsisisi at pananampalataya ay dapat magkasama at pareho ho silang kailangan para sa tunay na kaligtasan, kailangan hong suriin natin kung ano yung madalas na humahadlang kung bakit ho ang mga tao ay hindi nananampalataya, at ito ho yung tinatawag nating unbelief o kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ho ng pananampalataya ay hindi ho kakulangan ng kaalaman. Hindi ho ito simpleng kamangmangan lamang. Ang kawalan ng pananampalataya ay kalagayan ng puso na tumatangging magtiwala sa Diyos. Maaaring marinig ng isang tao ang katotohanan, maunawaan ang katotohanan, sumang-ayon sa katotohanan, o maaari nga hong mag-preach pa sila patungkol sa katotohanan. Ngunit nananatili pa rin ho ang kawalan ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi niya totohanang inilagak ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi siya tuluyan at lubusang umasa sa Diyos, at hindi ho siya lubusan nagpapasakop sa Kanya. Ito ho yung mga sinasabi ng nating mga taong mga Kristiyano kapag kalinggo, mga Kristiyano kapag ka nasa loob ng simbahan, mga Kristiyano kapag ka nasa fellowship, pero kapag ka mag-isa na lang siya, nasa sarili siyang negosyo, nasa sarili niyang sariling pamumuhay, doon ho makikita na totohanan ho siyang hindi mananampalataya. At dito ho, kailangan ho nating maging malinaw. Hindi laging ang problema hindi niya kilala ang Diyos. Minsan, ang problema, alam niya ang katotohanan, ngunit tumatanggi siyang magpasakop. Ito mismo ho ang ating nakikita na halimbawa sa dyablo. Sabi ho ng Santiago chapter 2 verse 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig. Ang mga demonyo ay sumasampalataya. Kilala nila ang Diyos. Alam nila na totoo ang Diyos. Kinikilala nila ang kanyang kapangyarihan at nanginginig pa sila sa kanyang harapan. Ngunit wala silang tamang relasyon sa Diyos. Bakit? Sapagkat tumanggi silang magpasakop. Sila ay nagrebelde. Tumanggi silang sumuko sa ating Panginoon. Ang kanilang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman. Ang kanilang problema ay pagtanggi o tinatawag nating unbelief. At ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang kawalan ng pananampalataya ang dahilan kung bakit ang isang tao ay tumalikod sa Diyos. Ito ang nagtulak sa isang tao na mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Ito ho ang ugat ng kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ho, sa pinakapuso nito, ito ho yung pagpiling tanggihan ang Diyos. Hindi ho siya pansinin, suwayin siya at mamuhay ng hiwalay sa Kanya. At ito rin ho ang parehong pattern na nakikita natin sa maraming tao ngayon. Alam ho nila ang katotohanan, naririnig nila ang katotohanan, maaari hong sumasang-ayon pa sila sa katotohanan, ngunit tumatanggi silang ilagak ang kanilang buhay sa Diyos. Ngayon ho, nakita na natin kung ano ho ang tunay na kahulugan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus, na ito ho ay hindi lamang basta kaalaman, hindi lamang basta pagsang-ayon,
kundi ho paglalagak ng ating buhay sa Kanya, at na ang pagsisisi ho at pananampalataya ay hindi ho maaaring paghiwalayin. Isummarize ho natin ang lahat ng ating mga napag-usapan. Sapagkat ipinapakita rin ho ng Biblia kung paano ho nagsisimula ang pananampalataya sa buhay ng tao. Mababasa ho natin sa Roma chapter 10 verse 17, kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pansinin ho natin ang proseso. Ang pananampalataya ay hindi ho basta lumilitaw lamang. Ito ho ay nagsisimula kapag narinig natin ang salita ng Diyos. Una ho, narinig natin ang Ebanghelyo. Narinig natin ang tungkol sa Diyos, narinig natin ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang Mesyas, na siya ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. At sa ating pakikinig na iyon, nagkaroon ho tayo ng pagkaunawa Naunawaan ho natin yung ating tunay na kalagayan sa harap ng ating Diyos. Naunawaan ho natin na tayo ho ay namuhay ng hiwalay sa Kanya at kailangan ho natin ng tagapagligtas. At dahil dito, tayo ay nagsisi. Gumawa tayo ng desisyon na magbalik loob sa Diyos at makipagkasundo tayo sa Kanya. At pagkatapos ho nito na gumawa tayo ng desisyon para ho tayo tanggapin ng Diyos, inilagak at isinuko ho natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang proseso ho ay ganito. Narinig natin ang katotohanan, naunawaan natin ang katotohanan, nagpasya tayong magbalik loob sa Diyos, nagpasya tayong isuko ang ating mga buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsampalataya sa Diyos ay nagsisimula sa pagkakilala sa Kanya. Ngunit hindi ho ito natatapos doon. Hindi ho ito natatapos sa isipan lamang sa pagkakilala. Ito ho ay dumadaloy sa ating puso at ito ho ay humahantong ng paglalagak ng ating buhay sa Kanya pagkatapos ho nating magpasya na magbalik loob sa Diyos. Ngayon ho, hayaan niyo hong tanungin ko ho kayo. Bakit ka nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Sumampalataya ka ba sa Kanya dahil sabi ng nanay mo? Sumampalataya ka ba sa ating Panginoong Hesukristo dahil sabi ng mga magulang mo, o ng pastor mo, o ng churchmate mo, o ng crush mo? Sumampalataya ba kayo dahil dito kayo lumaki sa simbahan? Sumampalataya ka ba sa Kanya dahil nakasanayan na ninyo at palagi niyong nadidinig na dapat sumampalataya sa ating Panginoon? O sumampalataya ka ba sa Kanya dahil narinig mo ang katotohanan? Sumampalataya ka ba sa Kanya dahil naunawaan mo ang Ebanghelyo? Sumampalataya ka ba sa Kanya dahil naunawaan mo na kailangan mo ng tagapagligtas at ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at nabuhay na mag-uli sapagkat napagtagumpayan niya ang kamatayan sapagkat siya ang Mesyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Alam mo, ang tunay na pananampalataya na nakapagliligtas ay hindi minamana. Hindi ito automatic. Hindi ito base sa ating mga nakasanayan. Ito ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas. Naunawaan mo na ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Naunawaan mo na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, na kanyang napagtagumpayan ang kamatayan sapagkat siya ang Mesyas at ang anak ng Diyos na buhay. At sa katotohanan iyon, gumawa ka ng desisyon na magbalik loob sa Diyos. Inayos mo ang iyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng paglalagak at pagsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos ay dapat magkasama. Hindi sila dapat paghiwalayin. Sapagkat ang pagsisisi na walang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay nag-iiwan sa tao na kulang. At ang pananampalataya na walang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi tunay. Ang tunay na kaligtasan ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbalik loob sa Diyos at inilagak ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Iyan ang pananampalatayang nakapagliligtas. Amen? Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa kaunawaan. Salamat po sa inyong katuruan na dapat po kami maglagak ng aming mga buhay sa inyo
Panginoong Hesus, sa oras na ito, ang amin po mga buhay na ito ay isinusuko po namin sa inyo, Panginoon. Ang aming mga buhay na ito ay inilalagak po namin. Nagtitiwala po kami na kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At kayo po ay nabuhay na mag-uli sapagkat napagtagumpayan nyo ang kamatayan, sapagkat kayo ang Mesyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isang mga nakikinig at nanonood ng video na ito, ang dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ay magpakilala sa kanila sa isang malalim at personal na kaparaanan. Sila po ay magsuko ng buhay sa inyo, sila po ay totohanang magbalik loob sa inyo sa pamamagitan ng pagsusuko ng buhay sa aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo po ang bawat isa at katagpuin mo po ang aming pangangailangan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Muli po, nais ko po magpasalamat sa inyo sa pagsama po ninyo sa akin sa Bible study po nating ito. Ang panalangin ko po ay habang patuloy po ninyong binubuksan ang mga pahina ng Biblia, lalo ho nating nakikilala ang Panginoong Hesus. At ito hong pagkakilalang ito ay sa personal na level, sa personal na antas. At kung loloobin po ng ating Panginoon sa susunod na linggo, pag-uusapan ho natin yung tinatawag nating born again experience. Sapagkat sa born again experience ho na ito, makikita rin ho natin dito na ang pagsisisi at pananampalataya ay magkasama at hindi dapat paghiwalayin, at ito ho ang kailangan upang magkaroon ho tayo ng spiritual rebirth o spiritual regeneration. Hindi ho ito dalawang tugon, kundi iisang tugon na may dalawang mukha. To God be the glory po. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.